mayor na lang daw siya, sa 2028. Ano kaya kung at saka ano daw kaya ang nangyari kung nag-mayor siya nung 2022? Hmm? Kasi siyempre, tumakbo siyang vice president ni PBBM, nanalo sila, tapos ngayon itong nangyayari ngayon na marami na siyang kinakaharap na problema, kaso, may impeachment sa kanya, kaliwa't kanan ang mga issue sa kanya. Kaya ang sabi ni Sara Duterte, ano kaya kung hindi siya tumakbong vice president? Ano kaya kung nag-mayor siya? Hmm? Tapos sabi niya ngayon, ano kaya kung sa 2028 hindi na lang siya magpresidente, mag-mayor na lang siya? Kaya lang mangiyak-ngiyak si Sara, nagdadrama pa. Hmm? Nagdadrama. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong si Sara Duterte, may isang event sa Davao City, nagsalita si Sara Duterte, mangiyak-ngiyak, nagdrama. Hmm? Nagdrama si Sara Duterte. Naaalala niya daw yung yung mga ano ng Davao. Ah, Kaya sabi niya, ano kaya kung mag-mayor na lang daw siya, sa 2028? Ano kaya kung at saka ano daw kaya ang nangyari kung nag-mayor siya nung 2022? Hmm? Kasi siyempre, tumakbo siyang vice president ni PBBM, nanalo sila, tapos ngayon itong nangyayari ngayon na marami na siyang kinakaharap na problema, kaso, may impeachment sa kanya, kaliwa't kanan ang mga issue sa kanya. Kaya ang sabi ni Sara Duterte, ano kaya kung hindi siya tumakbong vice president? Ano kaya kung nag-mayor siya? Hmm? Tapos sabi niya ngayon, ano kaya kung sa 2028 hindi na lang siya magpresidente, mag-mayor na lang siya? Kaya lang mangiyak-ngiyak si Sara, nagdadrama pa. Hmm? Nagdadrama. Na nostalgic ko, na bati na ako ang ako ang kaminaw sa Davao, sa Mindanao. Naging emosyonal si Vice President Sara Duterte sa isang programa kahapon sa kanyang kinalakiang Davao City. Dating nagsilbing mayor at vice mayor si Duterte ng Davao City. Sa pag-uwi sa Davao, napaisip daw siya kung ano kayang mangyayari kung hindi niya tinuloy noon ang pagtakbo sa pagka-vice presidente at tumakbo na lang sanang mayor. Na nostalgic ko kay nakita na ako mga kauman sa City Hall, kaniyan ko, and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakagalingan, nakahuna-una ako sa ako ang kaugalingon. Kung sa kahaon, nilagan na lang ko ang mayor. No. Wala na lang ko nilagan. Pagtitiyak niya, itutuloy niya ang pagtakbo para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2028. Ayon pa kay Duterte, maraming grupo rin daw ang nagkansela ng kanilang imbitasyon sa kanya mula noong nagbitiw siya bilang Education Secretary at nag-anunsyo ng kanyang kandidatura. Ani Duterte, iniiwasan umano ng mga grupo na mapag-initan ng Administrasyong Marcos. Dahil kaayo ang nag-cancel o ilahang mga imbitasyon sa ako. Tungod kay dili daw sila gusto na matutok sa ilaha ang kanang init gikan sa politika sa administrasyon. Sabi ni dito, madrama lang naman madrama lang naman si Sara. Kunwari pa nag-iisip siya na wag nang tumakbong presidente. Pero ang totoo, kung ayaw niyang tumakbong presidente, ay yan pwede namang na siya, di mag-resign na siya, oh. Lalo pa ngayon na ini-impeach siya, para walang problema, mag-resign na siya, o sabihin niya na, hindi ako interesado magpresidente. Kaya lang hindi eh. Nagdeklara na siyang magpipresidente siya, ibig sabihin, talagang desisyonado siyang magpresidente. At saka maraming nakaasa sa kanya eh. Maraming mga
Maraming may mga kaso na ang inaasahan nila 'pag naging presidente si Sara, makakalaya sila. Kung ma-convict man sila, makakalaya sila. Parang katulad ng nangyari kay Jinggoy, kay Bong Revilla, kay Enrile, kay Gloria. Nung nanalo si Digong, ayun, nagka-ano na sila, na-acquit na sila. Kaya itong ilang mga senador na mga may kaso, may mga problemang kinakaharap tulad ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, ni Chis Escudero, itong si Bong Revilla, iniisip nila manalo si Sara dahil 'pag nanalo si Sara sa 2028, makakalibre sila. Hmm. Kaya maraming umaasa kay Sara Duterte. Kaya sinusuportahan nila ito na ano, 'wag magbago ng isip. Dapat tumuloy siya sa pagkapresidente. Kahit sila Kibuloy, nakakulong, umaasa din 'yan kay Sara Duterte. Sila Tevez, umaasa din 'yan kay si Bantag nagtatago ngayon, umaasa din 'yan kay Sara Duterte. Lahat ng mga 'yan umaasa kapag nanalo si Sara, magiging maganda ang takbo ng mga kaso nila. Tulad si Bantag, siguro iniisip ni Bantag, kapag nanalo si Sara, baka mabago na ang takbo ng kaso niya. Ganon din si Kibuloy. 'Pag nanalo si Sara, kahit ma-convict siya, pwede siyang ipardon. Katulad ng ginawa kay Jinggoy Estrada, pinardon ni Gloria Arroyo. Kaya itong si Sara, hindi siya papayagan ng mga supporters niya na wag tumakbong presidente kasi marami silang nakaasa kay Sara Duterte. Marami silang mga kaso na kinakaharap na si Sara lang ang kanilang kaligtasan. Yan ang totoo diyan. Kaya nang magsabi si Sara na na tatakbo na lang siyang mayor, sabi ng marami, drama lang 'yan. Drama lang 'yan ni Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.